So guys, ito ay response doon sa ex-abroad tapos police clearance. So requirements kasi yun kapag ex-abroad ka. So kung ex-abroad kayo, makinig kayo guys, no? Kapag ex-abroad ka kasi tapos nasa 3 years ka pa lang na nasa sa Pilipinas, hihingan ka ng iyong agency ng proof na ikaw ay nag-ibang bansa. So ito yung police clearance, apostilled police clearance. So ibang police clearance sa apostilled police clearance. Dito sa sinasabi ni Madam, sabi niya gusto daw niya mag-apply pa Europe. So, nandun pa daw siya sa Jordan and ang gagawin niya is kukuha siya ng police clearance bago siya umuwi. So, okay ba to? Guys, ito lang masasabi ko, no? Pwede kayong makakuha ng police clearance, pero tatanungin kayo kung para saan. Okay? Una yon. Pangalawa, hindi po kayo bibigyan ng ng apostille police clearance nang wala kayong papel or letter galing sa Czech Embassy. Kasi pag humingi kayo ng police clearance sa ibang bansa, makakahingi naman kayo. Pero, hihinga nila kayo ng reason. Kung kaya mong i-prove yung reason mo, okay lang. Pero sa case ko kasi, meron kasi akong kakilala na nasa Saudi pa siya, humingi na siya ng ganyan. Pero ang nangyari, kailangan niya muna daw makauwi. And then, pag uwi niya, kailangan niyang humingi ng papel sa Czech Embassy na nagpapatunay na siya ay meron ng employer sa Czech Republic. So, sa case niya ha, I'm not sure kung pwede itong maging apply sa'yo kasi iba naman yung lugar mo. So, Saudi yung nakausap ko, ikaw naman ay Jordan. Pwede siguro na makahingi ka dyan ng police clearance and then pag uwi mo ng Pilipinas, ipapostilled mo na lang. Pero hindi guarantee yun guys ha, hindi guarantee. Kasi kailangan ang police mo naka-apostille. Hindi siya po pwede na hindi naka-apostille. And requirements sa isa kapag ikaw ay kukuha ng police clearance from Pilipinas, kailangan may letter ka from Czech Embassy. Hindi ka bibigyan ng police clearance nang wala kang letter ni Embassy na nagpapatunay na ikaw ay may employer na sa Czech Republic. So sa mga gustong mag-advance dyan, I'm not sure kung applicable din to sa inyo na pwede kayong kumuha ng ganyan. Kasi sa kaso ko kasi nasa sa Pilipinas na po ako. Pero yun nga, meron kasi akong isang kakilala na sa Saudi siya. Kumuha na rin siya ng police clearance. Yun nga lang pagdating ng Pilipinas, hindi siya ginrant. So pagdating niya ng Pilipinas, parang kumuha ulit siya ng bago. Kumuha kasi siya ng letter and then nagpatulong ulit siya doon sa Saudi Embassy sa, ewan ko, UAE ba or something ano. Basta sa embassy ng na doon sa pinanggalingan niya. And then, yun. Saka pa lang siya nakakuha. And kapag kukuha kayo ng ganyan guys, don't forget ha, lagyan nyo ng apostilled na pangalan. Kasi apostilled, ibig sabihin, siya ay parang legalized. Siya ay pinapatunayan na siya ay legal. So, hindi siya pineke. So, yun yung kaibahan ng apostilled. Tsaka hindi nyo siya pwedeng buksan. Ganon. Pwede nyo siyang buksan, pero, mostly talaga na ganyan is ang nagbubukas na is yung pagpapatranslatean nyo. So, dapat talaga naka-apostille kasi ano kayo ng hindi yan tatanggapin sa atin sa BFS kapag hindi siya naka-apostille. Kailangan naka-apostille. So, yun lang.